Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw na ito mga lolo at lola, meron naman akong ibibigay sa inyong magandang balita. Opo, tama po ang inyong narinig. Dahil sa August 13, 2025 ay may magaganap po na payout. Sino-sino nga lang po ba ang makakuha ng payout na ito? Lahat po ba ng mga senior citizens? Ang sagot po ay hindi. Ang makakuha lamang po ay ang mga qualified senior citizens na pensioners sa Social Pension for Indigent Senior Citizens. At sa araw na ito, malalaman mo ang mga lugar kung saan may magaganap na payout, anong oras po magaganap ang inyong payout at saan po ang payout venue. At kasali na rin inyong malalaman ang mga kumpletong requirements na dapat mong i-comply at dalhin at dagdag paalala patungkol po sa balitang ito. Kaya naman, iniimbitahan kita na makinig. Attention sa lahat ng mga senior citizens. Social Pension Payout Schedule, August 13, 2025. Alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo ang ganitong content, inaanyayahan kita na i-subscribe ang aking YouTube channel dahil po ang purpose po ng aking YouTube channel ay ipapaalam po ang mga balita, updates at iba't iba pang benepisyo ng ating mga senior citizens. At makakaasa po kayo na araw-araw po ako mag-upload dahil po maibigay ko ng tama ang aking mga balita na daladala. Sa mga natatanong na fake ba ang aking mga binibigay na mga balita, hindi po. Ito po ay may resibo at purong katotohanan po lamang. At kung gusto mo na manatiling updated sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na. At ngayon, hindi natin papatagalin pa na pag-uusapan ang balitang ito. Let's go! Ang una sa ating listahan ay ang Barangay Poblasyon sa Kalintaan, Occidental, Mindoro. Dahil sa August 13, 2025, ito po ang schedule ninyo. Alas 8 po ng umaga at pupunta po kayo sa Office of the Senior Citizens Affairs or OSCA dahil doon po magaganap po ang inyong payout. Ngayon naman ay pupunta tayo sa Barangay Camino Nuevo dahil sa August 13, 2025, ito po ang inyong schedule. Pumunta po kayo sa Barangay Hall Covered Court, Camino Nuevo. Ang oras po ay alas 8 ng umaga ang inyo pong payout magsisimula. Ngayon naman ay pupunta tayo sa Tumaga, Zamboanga City dahil meron po magaganap na payout dyan sa lugar ninyo at ito po ang resibo sa aking sinasabi. Sabi dito, ang inyong pong payout ay magsisimula po sa alas 8 ng umaga at pupunta po kayo sa Tumaga Multipurpose Hall dahil doon po magaganap ang inyong pong payout sa August 13, 2025. Ngayon naman ay pupunta tayo sa San Jose, Quezon City dahil sa August 13, 2025 ay meron pong magaganap po na payout. Ito po ang sabi dito. Sa alas 10 hanggang alas 12 po ng tanghali ang inyo pong payout na magaganap sa August 13, 2025. Sa probinsya ng Bukidnon, sa munisipalidad ng Malitbog, sa August 13, 2025, ay meron po magaganap na payout. Sabi dito, ang oras po ninyo payout ay magsisimula sa alas 9 hanggang alas 10 ng umaga at doon po kayo pupunta po sa pinakamalapit na barangay sa inyo. Sa Barangay Lutay, sa Malungon, Sarangani Province, sa August 13, 2025, ay meron pong magaganap na payout at ito po ang anunsyo ninyo. Sa Barangay Lutay Gymnasium po, ang inyo pong payout sa August 13, 2025 at alas 8 ng umaga po, magsisimula po ang inyong inaasam-asam na payout. Sa San Roque, Zamboanga City, meron pong magaganap na payout po sa August 13, 2025. Magsisimula po sa alas 8 ng umaga at pupunta po kayo sa San Roque Barangay Hall dahil doon po magaganap ang inyong inaantay at inaasam na payout sa Social Pension for Indigent Senior Citizens.
Ngayon ay pupunta naman tayo sa Barangay Zone 3, Santa Cruz, Davao del Sur. Ito po ay malapit po sa amin lugar. At sa August 13, 2025, ito po yung schedule ninyo. May magaganap po na payout sa Barangay Zone 3 sa August 13, 2025. Magsimula po ang inyong payout sa alas 8 po ng umaga. Sa Barangay Panusnanka, Zamboanga City Updates, meron po magaganap na payout sa August 13, 2025, alas 9 hanggang alas 3 ng hapon. Sa Pasunanka Covered Court, magaganap po ang inyo pong payout. Sa CSWDO ng Lapu-Lapu City, meron po magaganap na releasing po sa inyo pong payout at ito po yung patunay sa aking sinasabi. Sa August 13, 2025, meron po magaganap na payout simula po sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon at pumunta po kayo sa second floor CSWDO building. Ang kasunod po sa ating listahan ay ang Tanjay City. Sa August 13, 2025, ito po yung schedule. Sa Barangay Poblacion 8 and 9, Barangay Polo, Barangay San Isidro, Barangay San Jose, ang oras po ng yung payout alas 8 ng umaga. At ang payout venue ay sa Barangay 3, Covered Court, Tanjay City. Sa Santa Cruz Viejo, Barangay Tugas, Barangay San Miguel, Barangay Santa Cruz Nuevo. Ang payout time alauna ng hapon sa Barangay 3 Covered Court, Tanjay City. Sa San Miguel naman ay sa alas 8 ng umaga sa San Miguel Covered Court. Alauna ang Santa Cruz Nuevo. Sa Santa Cruz Nuevo Covered Court po magaganap ang inyo pong payout. Announcement po sa taga Santa Maria Senior Citizens Association and CSWFO3. Meron po magaganap na payout sa August 13, 2025 sa Santa Maria Covered Court, Santa Maria Central School Sped Center. Simula sa 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ang payout. Sa munisipalidad ng Dagami sa Leyte, sa August 13, 2025, ito po ang mga barangay na magpipayout sa alas 8 ng umaga at ang venue po ay sa Kapulhan Covered Court sa Barangay Buenavista, Canasligan, Kabuangaan, Kalipayan, Kamunoan, Candaraga, Kandagara, Kanlinga, Kapulhan, Katipunan, Lobe-Lobe, Hiawangan, Hilabago, Hitumnog. Sa alauna ng hapon, ito po ang mga barangay na mapipayout. Barangay Makaalang, Barangay Maragundong, Barangay Patok, Barangay Plaridel, Barangay Palacio, Barangay Rizal, Barangay Salvacion, Barangay Sawahon at Barangay Santo Domingo. Ang kasunod po sa ating listahan ay ang Mankayan, Benguet. Sa August 13, ito po yung mga barangay na magpipayout. Barangay Palasaan, sa Barangay Palasaan, Barangay Hall ang payout venue, alas 8:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. Barangay Taneg, sa Taneg Barangay Hall, alas 8 hanggang alas 11:30 ng umaga. Barangay Ginawang, sa Ginawang Barangay Hall, alas 8:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. Barangay Bedbed, sa Bedbed Barangay Hall, alas 8:30 hanggang alas 11:30 ng umaga po ang inyo pong payout. Sa August 13, 2025, ang payout venue po ay sa NDC Tennis Court, Barangay Santa Monica. Ito po yung mga barangay na mag-payout. Barangay San Agustin na may 116 pensioners, Barangay Santa Monica na may 218 pensioners, Barangay Novaliches proper na may 94 pensioners, Barangay Nagkaisang Nayon na may 126 pensioners, at Barangay Capre na may 141 pensioners. Alas 9 hanggang alauna ng hapon ang payout sa Barangay Israel na may 35 pensioners. Alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali ang payout sa Barangay La Victoria na may 118 pensioners. Alauna hanggang alas 5 ng hapon ang Barangay Malilito Baguio na may 26 pensioners. Alas 9 hanggang alas 11 ng umaga ang Barangay Lumbog na may 75 pensioners. Alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali ang Little Baguio na may 83 pensioners. Alauna hanggang alas 5 ng hapon ang Lumpanak na may 77 pensioners. Alauna hanggang alas 5 ng hapon ang Gandiangan na may 143 pensioners.
Sa Barangay Buena Vista, sa August 13, 2025, alas 2 po ng hapon ng payout sa Barangay Multipurpose Covered Court, magaganap ang inyo pong inaasam-asam na payout sa social pension for indigent senior citizens. Sa Zone 2 Santa Cruz, Davao del Sur, which is dito ako nakatira, meron po magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens sa August 13, 2025. Magsisimula po sa alas 8 ng umaga na mayroong 373 pensioners po ang makatanggap at pumunta po kayo sa barangay bukas. Sa Barangay Tuban, sa Santa Cruz, Davao del Sur, meron po magaganap na payout sa alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Tuban Bless Gym po magaganap ang inyo pong payout. At yun po ang mga lugar na mapipayout bukas, August 13, 2025 sa Social Pension for Indigent Senior Citizens. Ito po ay purong katotohanan lamang po. Wala po itong halong mga fake news kasi ayaw ko po magbigay ng mga fake news. Sa mga nagsasabing, ay fake news na sir, hindi po. At sa mga hindi pa alam, lalo na yung mga hindi na-mention ng mga lugar, ito lang po yung dapat ninyong gawin. Pumunta po kayo sa pinakamalapit na barangay sa inyo at alamin po ninyo ang inyo pong schedule or update. Kasi may ibang mga barangay kasi na hindi nagpo-post dito sa online. Kaya naman hindi ko malaman kung ano yung ganap. Pero ito yung masuggest ko sa inyo na pumunta po kayo sa pinakamalapit na barangay at alamin kung ano yung update. Nang sa gayon ay hindi na po kayo mabihind kung ano yung dapat ninyong malaman na balita patungkol po sa inyong social pension for indigent senior citizen na payout. Kaya naman, yun po. At sa ngayon po ay ibibigay ko ang kumpletong detalye ng ating mga requirements na dapat nating i-ready at i-comply. Kaya naman, abangan at i-comply, pakinggan po ninyo ito. Now na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope ng iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinesenta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb mark sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya.
Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala: maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o kumpleto. Dagdag paalala, dahil laganap na po ang monkeypox dito sa ating lugar, sa ating bansa, ito po yung dapat nating gawin at bilang advice ko na rin sa inyo. Una, kinakailangan po magsuot tayo ng face mask. At pangalawa, kinakailangan pong mag-social distancing. Pangatlo, kinakailangan po magdala tayo ng sariling alcohol natin na sa gayon ay manatiling safety po. Dahil alam natin na ang mga senior citizens ay medyo kinakailangan ng pag-care at yun po yung mga suggestion ko. At sa pag-payout naman, kinakailangan na mahinahon po. Sumunod naman po sa alituntunin ng payout nang sa gayon ay wala po tayong problema, aberya o ano man pong pwedeng mangyari. At pumunta lang po kayo sa araw mismo ng inyo pong payout. Huwag po kayo mag-advance na pumunta doon. Dahil po, sino yung nakaschedule talaga, yun naman po ang makakuha ng kanilang payout. At kinakailangan kompleto din ang requirements pagpunta doon. At kung kinakailangan ninyo ng tawag dito kasama or assistant, so pwede niyo po magdala. At yun po ang vlog natin for today na sana'y nakuha na niyo po ng aral. Maraming salamat sa panonood. Bye bye and see you again next time. Muli, ako po si Ruel Mendoza Tanyo.